Thank you, choir. Good morning po sa ating lahat. Good morning. We thank the Lord sa araw po na ito na binigay niya sa atin for us to once again open our Bibles at pag-aralan po ang kanyang salita. If you have your Bibles with you, buksan po natin muli sa Titus chapter 2 verses 11 to 14. Tayo po ay nasa series natin ng pag-aaral sa tinuturo sa atin ng Bible about grace. And last week, kung naalala nyo po, pinaalalahanan tayo, ang grace po ng Panginoon ay consistent regardless ng ating situation. Ang grace ng Panginoon ay consistent regardless kung paano tayo nagre-respond sa Kanya. At nakita natin yan sa buhay ni Hosea at ang kanyang asawa. No? Kung ano man ang ginagawa ng kanyang asawa, kung ano man yung response at kung ano man yung mga situation, we see na ang biyaya ng Panginoon ay hindi nagbabago and that is consistent and even sa buhay ng bawat isa sa atin. Now this morning, let's talk about grace that saves and grace that transforms. Madaming mga tao nag-iisip na ang grace ang kanilang ticket papunta sa langit. Dahil may grace ang Panginoon, madami at malawak ang grace ng Panginoon. Ito yung ticket natin sa langit. Kaya ang sabi nila, I am saved by grace, so it doesn't matter how I live. No? Dahil ligtas naman na ako, kahit ano na yung isa buhay ko, okay lang yon. Mistake number 1. Others think grace must be earned. Sinasabi nila, if I do enough good works, God will save me. Kaya napag-usapan namin last week, ang idea lagi ng langit ay nasa harapan tayo ng pintuan, nandun si San Pedro, na may hawak na susi, at ipa-flashback ang ating buhay. No? At kapag madami ang tama, makakapasok ka sa langit. Pero, hirap no? Kasi mas madami ang mas mabait sa atin. Oh. Hello. Ayan. But the Bible teaches neither of these. No? Grace is God's unmerited favor that saves us and then transforms us. Kasi nakakalimutan natin lagi na ang grace ng Panginoon ay hindi lang nagliligtas sa atin, kung hindi, nagbabago sa atin. Hindi lang nagliligtas ang biyaya ng Panginoon, but it also transforms us. Grace is not just the open door into the Christian life. Grace is also the power that shapes the Christian life. So package yun. Ang grace ng Panginoon ay ang nagliligtas sa atin, nagbigay ng kaligtasan sa atin dahil sa kanyang biyaya. Ito din, the same grace ang binigay sa atin ng Panginoon para baguhin ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya in Titus chapter 2 verses 11 to 12, ang sabi dito, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Of course, in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, I hope kabisado natin to. Therefore, if any man or if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Dapat mga kapatid, by this time, kabisado na natin yung 2 Corinthians 5:17. Maganda siguro next time, adult naman yung nagme-memorize dito, na nawala kasi yun, maganda adult naman yung ang natutunan namin sa worship service. Ang ganda yon kasi mga adult hindi na nagme-memorize eh. Tama ba? Wala na ganun. So mukhang tama yung assumption ko, no?
na na hindi na tayo nag-memorize. Siguro maganda kasi February pa lang naman. Maganda engage, no? Ngayong taon kaya ilan yung kaya kong i-memorize na memory verse for 2026. Pwede mo i-challenge yung sarili mo doon. Now today, mga kapatid, we will reflect on three truths about grace. First is, grace saves us. Second, grace changes us. And third, grace sends us to good works. First, grace saves us. Sabi ng 2:11 ng Titus, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. The first is, of course, salvation ay initiative ng ating Panginoon. It is God's initiative. Notice the verse, the grace has appeared to all men. Grace is not something we discover by ourselves. Hindi yan tayo yung naghanap ng grace ng Panginoon. Hindi yan dahil natagpuan natin or dahil sa kabutihan natin. But grace is something God reveals and God gives. Mahalaga yon. Yung biyaya ay pinakita sa atin ng Panginoon. At ang biyaya ay binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, di ba, and while we were yet sinners, Christ died for us. So it's something that God reveals to us. Kasi kung ang grace ay kanya-kanyang effort, ano kayong mangyayari sa langit? Di ba, Lord? Bakit parang ang liit lang ng mansion ko mas nauna naman akong pupunta ng church every Sunday kay kapatid na ganito. Di ba? So it's something na ni-reveal sa atin at binigay sa atin ng Panginoon. It is God's initiative. We did not climb up to God. Kaya nga, ang idea, as early as Genesis, sabi ng mga tao, I think nature ng tao, as early as Genesis, pinakita ng Diyos, na gawa tayo ng tower. Abutin natin ang Diyos. Naalala niyo yung kwento doon? Naalala niyo yung, anong tower yon? Oh, alam ng mga bata. Tower ng Babel, no? So, gawa sila ng tower, sabi nila, abutin natin si God. And then, ano sabi ng Diyos? No, hindi yun yung way papunta sa akin. Hindi yun yung way. No? So, siniwa ng Diyos yun. Nagkaroon ng confusion. So, we did not climb up to God. Because God came down to us through Jesus Christ. And I think that's the meaning of the story of Christmas. Ang Diyos ang bumaba para abutin tayo. Hindi tayo ang umakyat para abutin ng Diyos. But God came down to us through Jesus Christ. It is His initiative. And the second is, salvation is a gift, not a reward. Ang kaligtasan ay, ano bang gift? Regalo? Of course, very common and we familiar sa atin. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. For by grace you have been saved through faith, not of works, lest anyone should boast. Grace means we cannot boast. Ang ganda, no? Actually, ang ganda ng kwento ng kaligtasan. It is something na hindi natin pwedeng ipagmayabang. Grace is something that we cannot boast. We cannot say, I am saved because I am good. Di ba hindi natin pwedeng sabihin yun? Ligtas ako kasi mapait ako. Ligtas ako kasi nagbabasa ako ng Bible. Ligtas ako kasi nagpe-pray ako. We can only say, I am grace or I am saved because what? Because God is good. Naligtas tayo dahil mabuti ang Diyos sa atin. Imagine isang tao na nalulunod sa dagat. May isang tao na nalulunod sa dagat. And then, sabi niya sa lifeguard, hindi, hayaan mo, mag-swim muna ako sa'yo ng kalahati bago mo ako iligtas. Negotiate, no?
So, gawin ko muna yung effort ko bago lumapit sa'yo. Pero hindi yun yung picture ng kaligtasan. Ang picture ng kaligtasan is nalulunod tayo and then inabot ng Panginoon ang kanyang kamay sa kamay natin at inahon niya tayo. Grace is God rescuing us and we cannot save because we cannot save ourselves. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. But grace does not stop at saving us. Ito mga kapatid, ito yung lagi nating tandaan. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lang naghihinto sa pagliligtas sa atin. Grace is not only a pardon from sin. Grace is the power to live differently. And I think ito yung dapat nating tandaan ngayong umaga. The same na grace ang nagliligtas sa atin at the same na grace ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan to live differently. In Ephesians 2:12, continue natin sa binasa natin kanina, teaching us that denying what? Ungodliness, worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly. Di ba, Pastor, ang hirap kasing ang hirap tanggihan yung barkada ko. Meron naman talaga, di ba? Kasi pag madaling tanggihan yan, hindi mo yan barkada. Tama ba? So pag barkada mo yan, mahirap yan tanggihan. But I think yun yung grace ni God that will give us the power to live differently. To deny ungodliness. So, kapag walang denial ng ungodliness, bawal pa yung grace sa atin. Kasi sabi ng Corinthians again, if anyone is in Christ, he is what? A new creation. Bagong nilalang. Diba, alam mo ang idea ng bagong nilalang? Parang hirap, no? Kasi, bago pa tayo? Parang paluma kasi tayo ng paluma, no? But you know, kapag nag-visit ka sa bagong bata, sa hospital ng bagong pinanganak last week, last week may dinalaw ako na bagong panganak o bagong baby. Pinanganak ko yung cesarean. Pinanganak ko din naman, no? Medyo nag-technical bigla yung utak ko eh. Bagong born na bata, no? So, very new, no? Very cute. Hindi pa marunong magmura. Parang kahapon umattend ako sa birthday ng classmate ko, ng anak ng classmate ko. Sabi niya, message mo sa baby mo. Sabi niya, anak, huwag ka muna mag-boyfriend. First birthday yon. So, bago, no? New creation. The idea of new creation. Grace, because grace changes us. Grace also teaches us. Listen to this, mga kapatid. Grace teaches us to say no to sin. Grace teaches us to say no to sin. Grace teaches us to deny ungodliness. Grace is not permission to sin. Sabi ng iba, di ba, Pastor, pag ligtas ka na forever. Kaya ayaw ko siyang sagutin ng yes or no eh. Kasi ang yes or no na sagot, pang Senate hearing lang yan, di ba? Saka sa Congress, I only ask you yes or no question. So, ang nahirap sagutin na yung mga nagtatanong nun, lagi akong suspicious eh. Ba't niya kaya tinanong to? No? Na kapag ligtas ka na forever. That is the assurance of God. Na ang kaligtasan natin ay ang Diyos ang nagkikip. And that is true. Hindi nagbabago yon. Clear yan sa Bible. Na ang tunay na ligtas, ang Diyos ang nagkikip ng ating assurance, ng ating salvation. However, ang sabi doon,
Kapag ikaw ay isang ligtas na tao, ikaw ay a believer ni Christ, ikaw ay disciple ni Jesus, o ikaw ay Christian, naging recipient ka ng grace ng Panginoon. Tama? Kasi yun yung dahilan kung bakit tayo niligtas. Ang grace ni God. And then that grace will teach you to say no to sin. Grace is not permission to sin, but grace is power to resist sin. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para mag-resist sa kasalanan. Kaya laging may struggle eh. Di ba? Laging may, pupunta ba ako dito o hindi? Gagawin ko ba ito o hindi? Pero ang tinuturo nga sa atin ng Bible, hindi lagi ang isang Kristiyano, hindi natin lagi nakikita yung sarili natin, if we will do good or bad. Dapat hindi tayo laging ganun. But rather, pumipili tayo if we will do good or better. So kung 5 taong Kristiyano ka na, 10 taong Kristiyano ka na, nandun ka pa rin sa decision ng good or bad, aba, parang may problema yata yung grace na natanggap mo. Nakuha rin yung point? Because God is teaching us to say no to sin. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan to resist sin. If someone says, I am saved by grace, so I can live however I want, that person do not understand grace. Pag sinabi mo, ligtas naman na ako, pwede ko nang gawin ang gusto ko. Nakaminig na kayo ng ganon? Nasabi nyo na yan minsan sa sarili nyo? Ligtas naman na ako, ang dami nun. Alive tayo, but lately, sa Showtime, nag-usap about kaligtasan ng mga host, no? Si Nabay, si Nabong. Sabi ko, iba din, no? Yung mga komedyante ngayon nagtuturo na ng salvation at ng love ni God. Sabi ko, kakaiba. And for sure, madami ding naniwala doon, no? Shinare ko sa mga, di ba na shinare sa inyo, but shinare ko sa mga kasama kong pastor. Sabi ko, iba din ngayon, no? Meron silang guts to teach God's love, no? Kaya sabi niya, kapag to sum up, no, syempre galing sa mga ganitong klaseng tao, parang kapag ang dalawang lalaki nag-ibigan, tanggap nga sila ni God eh. Bakit tayo hindi natin tanggapin? Ba, maganda pakinggan. Di ba? Ang ganda pakinggan, di ba? Parang tama. Pero kung iisipin mo, ganun ba yon? Ganun ba yung grace na pwede kang mamuhay kahit labag sa gusto ng Diyos? Ganun ba yung grace na pwede natin gawin yung gusto natin kahit hindi tama sa tinuturo ng Bible? Di ba? Hindi yun yung grace. Kasi kapag yun yung idea natin ng grace, na pwede lang pala natin gawin yung gusto natin, kasi may grace naman tayo, makita natin na hindi mo naintindihan ang grace ni God. Because grace creates new identity. Grace creates new identity. Again, in 2 Corinthians 5:17 says, He is what? A new creation. Siya ay bagong nilalang. In Christ, mga kapatid, hindi lang tayo pinatawad ng Diyos. In Christ, you are not just forgiven, but in Christ, you are transformed. Binigyan niya tayo ng bagong puso. Binigyan niya tayo ng bagong desire. Binigyan niya tayo ng bagong direction. Binigyan niya tayo ng bagong purpose. Kaya,
kapag kinonfront tayo ng katotohanan that we are a new creation, and then when we check our heart, yung puso ba natin, madami pa ding galit pala. Galit ka pa rin ba sa magulang mo? Galit ka pa rin ba sa asawa mo? Galit ka pa rin ba sa anak mo? Galit ka pa rin ba sa kapitbahay mo? Baka hindi yun yung bagong puso na binigay ng Diyos sa atin. Check our desires. Ano ba ang idea ng desires? Ano ba yung konsepto ng desires? Saan nagagaling yung desire? Saan nagagaling yung desire? Yung desire ay yung mga bagay na minsan nagpapabangon sa atin. Yung desire, yung mga bagay na gusto natin gawin. Gusto natin magkaroon. Gusto nating mapuntahan. Gusto natin yung estado. Gusto natin yung condition. That is our desire. Kaya nga, ang sinasabi ng Psalm chapter 1, kung tayo ay merong meditation on the Word of God, then ang desire natin is what? The Word of God. Ang sabi ng Matthew 6:33, ito laging na misquote to. Sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Anak, magsimba ka every first Sunday of the week. Every first day of the week. And all these things will be added unto you. Ganda, no? But hindi ba ang sinasabi ng Bible that when we seek God's kingdom, lahat na para sa kingdom ng Panginoon, He will be added unto us. So yung desire natin, kapag nakaangkla sa Diyos, nagbabago din. Tama? Nagbabago dun yung desire natin, yung puso natin, from the idea ng Scripture, na ang puso natin, ang kabuuan ng ating pagkatao, binigyan tayo ng Diyos ng bagong identity, tinransform niya tayo, binigyan niya tayo ng bagong puso, binigyan niya tayo ng bagong desire, at ng bagong direction sa ating mga buhay. Ano yung direction natin? Ano ang gusto nating marating? Ano ang gusto natin matupad? Direction ba yan ng Diyos? Kaya nga every time we make decisions, we ask ourselves, dapat, ito ba yung gusto ng Diyos? Ito ba yung direction niya sa buhay ko? Binigyan niya tayo ng bagong purpose. Binigyan niya tayo ng dahilan. Kung bakit tayo namumuhay. Ano yung dahilan? Kung bakit pa tayo bumabangon every day. Ano pa yung dahilan? Kung bakit pa tayo nagigising. Every time ba mga kapatid, nagigising tayo, naiisip na natin, ano bang dahilan ng Diyos? Bakit niya pa tayo ginising? Kasi ang pagtulog daw, practice yan ng death natin, di ba? Sabi ng isang philosopher. Practice daw yan ng kamatayan ng isang tao because we are uncontrolled kapag natutulog tayo. May ba dito, kontrolado niya pa din ang sarili niya pag natutulog siya? Huwag niyo nang pangalanan, baka meron. But pag natutulog ka, hindi mo control, di ba? Hindi mo control ang pangyayari sa CBS. Pag may mga natutulog minsan, pagising mo, may make-up pa na pentel pen eh. Ibig sabihin, hindi mo talaga kontrolado, di ba? Ang pangyayari. Pero, sa totoong buhay, and when we think ourselves, ang pagtulog ay we don't control. At ang pagising, minsan nagigising na lang tayo. And that is grace of God. Biyaya ng Diyos. Kaya, dapat alam natin ng mga bagay na ito ay binigay sa atin ng Panginoon. The old life, sabi din sa screen, the old life loses its control. Kapag tayo ay bagong creation, ang lumang pagkatao natin, ang old habit natin, ang old direction, ang old purpose, ang old heart natin, it loses its control because the new life begins. Pastor, ilang years na ako nag-church, pero bakit
nahihirapan akong kontrolin ang aking sarili. Question natin yan, di ba? Bakit parang normal pa rin sa akin ang magsalita ng mga matatalim na salita? Gaya ng kutsilyo. Matalim yan. Siyempre, di ako magbigay ng example. No? Bakit nagmumura pa din ako? Bakit hindi ko pa rin maiwasang magtaya sa sabong? Lately, nakakita ako ng mga sabong. Pastor, Gcash lang pala, no? Madali lang mag-online ngayon, eh. Huwag kayo mag-alala, hindi po ako tumaya, no? Nanood lang ako. First time ko makanood ng video. Sabi, maganda manood. Diyan nagsisimula yan minsan, no? Pero, bakit ang hirap, no? Ang hirap i-control. Bakit gusto ko pa din puntahan ng mga lugar na ito? Bakit parang walang control? We should ask God and evaluate ourselves. No? Bakit ang old life still has the control? The old life, mga kapatid, loses its control when we have the grace of God. The new life begins. In fact, ang sinasabi nga sa Bible, ang isang tao na kontrolado ng Diyos ang kanyang buhay, nagbibigay ng influence sa kanyang mga kapitbahay. Nakikita ng iba. Now, the idea again is lose control. Ang caterpillar becomes a butterfly. Tama? It does not try to crawl again like before. Nakita na kayo ng caterpillar na gumagapang pa rin? Wala na, di ba? Kasi lumilipad na siya. Nagkaroon ng malaking hindi lang malaki, no? Total change. Nagkaroon ng pagbabago. Its nature has changed. In Christ, mga kapatid, you are no longer a caterpillar. You are a butterfly. You are not perfect, but you are different. Magkaiba ang caterpillar as a butterfly. And yet, sabi, hindi naman talaga tayo perfect, but we are different from the old person. At ang old nature ay wala na sa atin. Mga kapatid, listen to this. Tingnan natin yung screen natin. Grace changes the way we speak. Tama? Grace changes the way we speak. Ang grace nagbabago kung paano tayo sumagot sa ating magulang. Tama ba? Mga kabataan? Mga kids? The way tayo sumagot sa ating parents. Parents sa kanyang mga anak. Asawa sa kanyang asawa. It changes the way we speak. Grace changes the way we treat our family. May kapatid ka pa bang kagalit? Sabi nila, nabasa ko lang din, medyo madali na daw mag-reconciliation ngayon, Pastor. Like may kaaway kang kapatid. Doon kasi, kakausapin mo eh. Lalapitan mo. Mag-aantay ka ng reunion. Diba? Lalapitan mo. Ngayon daw, pwedeng sendan mo muna ng quotes. Diba? Ngayon, isipin nyo, nag-send ng quotes ah. So medyo, diba? May pasakali na. Noon, ang hirap mag-start eh. So, medyo madali ngayon, no? Thankful tayo sa social media at sa technology because of that. But, ang grace, ang isang mananampalataya, binabago ng Diyos the way we treat our family. The way we work. Sa trabaho natin. Kapag wala ang boss, the same pa rin ba ang ginagawa natin? Sa amin, pinupush namin lagi ang idea ng integrity. No? Kasi, hirap eh. Pag wala yung boss, no?
Nawawala na yung integrity natin kasi wala nang nakatingin eh. And most of the time, lalo na kapag yung boss wala lagi sa office natin. At the same pa din ba yung the way we work? Grace changes the way we respond to temptation. Paanyaya, peer pressure. Nung pag pumunta ka ng school, grabe yung pressure ng mga classmates. Lagi pa naman ang paanyaya ng mga classmates appealing. Walang paanyaya yung barkada na hindi maganda eh. Di ba? Pero, nakakapahama. Pero masaya kung titingnan mo sa una. But, kung meron tayong grace ni Lord at grace ni God, nagbabago yung response natin. At nakakapag-respond tayo ng maayos sa temptation. Kasi hindi naman totoo yung tukso, layuan mo ako, di ba? Kasi ang tukso, talagang lumalapit yan. No? Ang question lang lagi dyan, bakit kasi nandun ka sa lugar ng tukso? May ibang usapan na yan, no? Baka sa breakout nyo na lang pag-usapan yan. Pero hindi naman yan lumalayo, talagang lumalapit yan. But it's the grace of God that will help us respond properly and rightly sa temptation. Pinanghuli ko talaga yun kasi mahirap yung last. But grace changes the way we forgive others. The way magpatawad tayo sa ibang tao. Ang grace ni God ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para magpatawad tayo. May tao sa pintuan, hindi makapasok kanina pa eh. Kung wala yung grace ni Lord, ang sarap lang gumanti, no? Kung wala yung grace ni Lord, ang sarap lang, gusto natin ng event. Ginawa niya to eh. Gagawin to sa Kanya. But the grace of God changes our heart and the way we forgive sa ibang tao. Di ba ang sinasabi naman sa atin ng Bible, ang puso natin dapat laging handang magpatawad. When that person will come to you at humingi ng tawad, dapat handa tayo laging magpatawad. Kasi yun naman yung sinasabi ng 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us. At the same din, yung heart natin. Pag may lumapit sa'yo, humingi ng tawad, ano gagawin natin? Sige, gawin mo muna to, tatawarin kita. Hindi naman, di ba? Dapat willing tayong to forgive other people. Because grace, mga kapatid, does not makes us sinless, but it makes us less controlled by sin. Ang grace ni Lord, hindi niya tayo ginagawang sinless na tao, but it makes us less controlled by sin. Grace saves us, grace changes us, and finally, grace sends us to live a life of good works. In verse 14, who gave himself for us, that he might redeem us and purify for himself his own people, zealous for good works. Good works are the fruit, not the root. Tandaan natin lagi yan. Ang mabuting gawa ay bunga at hindi ugat ng ating kaligtasan. We are not saved by good works, but we are saved for good works. Next slide. Yeah. Isa pa. Good works are evidence that grace is alive in us. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ang mabuting gawa ay ebidensya na ang grace ni Lord ay nasa buhay ng bawat isa sa atin. Kapag ang grace ni Lord ay wala sa atin, hindi lumalabas. Ibig sabihin, kapag defiance, ano bang defiance? Kapag lagi ka pa ding
Ayaw mo pa ding makinig sa parents mo. Ayaw mo pa rin makipag-reconcile sa kamag-anak mo. Ikaw pa din yung sakit ng ulo ng boss mo. Ikaw pa din yung number one na nag-cheat sa class every time may exam. Ako sa klase, fan ako ng yung check your own paper. Check your own paper. So, talagang doon kasi pa-practice mo na yung integrity mo eh. No? Kasi i-check mo yung papel mo. So, struggle lagi yan. Kapag yung C, pwede mo gawing D. Diba? Ginagawa mo ba yun, Jen? Yung C, pag ginanon mo, D na yan eh. No? So, struggle lagi yan pag estudyante ka, di ba? But ina-explain ko, ito yung time na i-test mo yung integrity mo. So, you check your own paper. Kasi evidence yan eh. Kung gagawa ka ba ng mabuti. Evidence yan na yung grace ay buhay sa iyo. Jesus said in Matthew 5:16, "Let your light so shine before men, before others, that what? That they may see your good works and glorify your Father who is in heaven." The idea of light, dapat ipakita natin, di ba siya mapahit naman ako eh. Diba ako lang nakakaalam ko. Pwede ba yun? Honest naman talaga ako eh. Pero hindi lang nila alam. Pwede ba yun? So when you have that light of God, basically hindi mo siya kayang itago. Tama? Kasi naghahanap yung light ng way para makita siya. Kaya kapag nasa kalagitnaan ka ng kadiliman, dapat umiilaw ka doon. Kapag nasa kalagitnaan ka na lahat ay magulo, dapat ikaw yung nagbibigay ng order. Kasi yung light na yan ay makita nila sa iyo. Grace are the fruit, not the root. Second, grace makes us eager to serve. Ganda, no? Grace makes us eager to serve. Sabi ni Titus, we become zealous for good works. Grace now changes our motivation. Kung bakit tayo gumagawa ng mabuti, change ni Lord yung motivation natin. We no longer serve to earn salvation. Hindi natin to ginagawa para maligtas tayo. Hindi natin to ginagawa to earn the favor of God. Nung bata tayo, ganun tayo eh. Di ba? Nung bata tayo, yun yung ginagawa natin. Maghugas ako ng pinggan. Para payagan ako ni Mami na manood ng TV. Ngayon, ano kaya? Yung nanay na yung ginagawa, yung favor sa anak niya para kumain yung anak niya. Di ba? Ganun na ngayon. Yung, anak, kumain ka na para bilhan kita ng nanay na ngayon yung sumusunod do eh. At nung bata tayo, di ba ganun noon? May napasag tayong isang bagay sa bahay. So, bago umuwi yung magulang mo, maglilinis ka na ng bahay, maghuhugas ka na ng pinggan, para instead na sinturon, ano na lang, hanger na lang. So, medyo hindi masakit. Mayroon pa din palo eh, pero medyo humina kasi naisip na nanay mo, naglinis naman to eh. Hugas naman ng pinggan. So, ini-earn mo yung favor. Hindi na sila nakaka-relate ngayon kasi yung mga bata ngayon, basta wag mo lang palitan yung password ng wifi at dagdagan mo lang yung screen time, okay na sa kanila. Yun yung mga lagi ko narinig ngayon eh. Walang screen time. We try to earn the favor of God. And even sa ating spiritual life, nadadala natin yung konsepto niya. Gagawin natin to para hindi tayo malasin. Ano yung idea ng Pilipino? Sisimba tayo. Bakit? Para buenas yung buong linggo natin. Nakakatawa yan, pero minsan nakatatak yan sa utak natin.
Na? Alam mo ba't nangyari sa'yo yan? Kasi hindi ka nag-pray bago ka umalis. May katotohanan naman doon sa isang banda because we need to ask God's guidance sa lahat ng ginagawa natin. But sometimes, hindi natin ginagawa ang panalangin para mag-earn ng favor kay Lord. Same goes sa ating salvation. Hindi natin ginagawa ang mga mabuting gawa na ito to earn the favor of God. We serve because, ano sabi? We are already saved. Kung bakit tayo nananalangin, kung bakit tayo nagbabasa ng ating mga Bibles at nagkakaroon tayo ng devotion, kung bakit tayo nagjo-join sa worship together, public worship natin. Dahil in the first place tayo ay ligtas. Yun kasi yung nagbibigay yung idea ng we're here because we have one Lord, one faith, one baptism. Diba? Nagkakaisa tayo doon. Binikis tayo ng Diyos na isa lang Diyos natin. Isa lang pananampalataya natin. Isa lang ang baptism natin. Kaya tayo nandito ngayon. So we serve, we participate sa gawain ng Diyos, sa gawain ng ating church because we are already saved. We help the poor. We forgive enemies. We serve the church. We love our neighbors. Not to impress God, but because we love God. Okay? Nakuha natin yon? Next slide, nandun yon. Kung bakit natin tinutulungan ang mga mahihirap. Kung bakit natin kayang magpatawad ng may sama tayo ng loob. Kung bakit tayo nagsiserve sa church. Kung bakit natin mahal natin yung ating kapwa. Hindi para i-impress si Lord, but because we love God. A child obeys his parents in two ways. Out of fear of punishment or out of love for the parents. Dalawa yan, di ba? Kung bakit susunod yung bata, dahil takot siya sa palo ng kanyang magulang. Or, dahil mahal niya ang kanyang magulang. Kaya sasunod siya. Grace, mga kapatid, moves us from the fear-based obedience to love-based obedience. Di ba sabi nila may dalawang minsan pagkakataon kung bakit tayo nalalapit sa Diyos. Kung nandito ang Diyos, di ba? Kung nandito ang Diyos, nalalapit tayo sa Diyos kasi nag-iiwas tayo sa kasalanan. Pero pwede ka din lumapit sa Diyos kasi nakikita mo kanyang pagmamahal at nakikita mo yung kanyang glory. Now, grace moves us from fear-based obedience to love-based obedience. Saan tayo ngayon sa ating buhay? Takot pa tayo sa Diyos kaya sumusunod tayo sa Kanya? Or sumusunod tayo sa Kanya dahil alam natin na meron tayong relationship sa Diyos. Dahil sa Kanyang biyaya, niligtas niya tayo. And we want to honor God. And we want Him to control our lives. Beloved, mga kapatid, grace is not cheap. Grace does not make us lazy. But grace is powerful. Grace saves us when we were lost. Grace changes us from the inside out. And grace sends us to live a life that glorifies God. If you are trusting in your good works, ang paalala sa atin, rest in grace. If you are abusing grace, okay lang, ligtas naman ako eh. Mayaman naman ang grace ng Panginoon. Wonderful grace of
Jesus. But if you are abusing grace, remember that grace transforms. Kung nahihirapan ka mag-decide, kung sa tingin mo ikaw ay nasa sitwasyon ngayon na hindi ka nakapagbigay ng glory kay God, kung nandoon ka, na-trap ka sa situation na yan, huwag mo isipin na nandoon naman yung grace ni Lord eh. Remember that grace transforms. Maybe, kino-confront ka ngayon ni Lord that you make a decision. Hindi pwedeng natatrap ka doon kasi nagtatransform ang grace ni Lord. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, hindi ko kayang umalis sa situation na to. Okay na lang to. Magko-continue na lang ako kasi trap ako. But the Lord is reminding you this morning, nagtatransform ang grace ni Lord. Kung totoong nandoon ang grace ni Lord sa buhay mo, dapat nagtatransform yan. Nagiging evident yan sa buhay natin. Hindi yan pwedeng nananatili ka lang na-trap doon. Hindi pwedeng, wala na, status quo na lang. Dahil ang grace ni Lord ay nagtatransform. Then, don't abuse God's grace. If you are discouraged, remember that grace is still working. Hindi natatapos yan. Dahil buhay ang grace ni Lord. It does not stop. It will continue to work in us. Anong goal nun? Na maging tulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Grace is still working in us, in you, in our church. Huwag tayong ma-discourage. Huwag tayong manghinaan ng loob. Dahil ang grace ni Lord ay buhay at patuloy na nag-work sa buhay ng bawat isa sa atin. I like Philippians chapter 1 verse 6. He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Ang sinimulan ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, tatapusin niya yan. Hanggang makita natin ang Panginoon ng harap-harapan, face to face. Mga kapatid, patuloy tayong mag-rest sa grace ng Panginoon at maniwala na ang grace ng Lord ay nagbabago sa atin. Huwag nating hayaan ang kasinungalingan na sinasabi sa atin ng kalaban. Hindi, okay lang yan. Diyan ka na lang. Okay naman eh, wala namang masama eh. But no, hindi tayo pwedeng matrap sa lies ng kalaban at sa lies ni Satan. Because grace transforms. You can make decision na kahit masakit, kahit mahirap, pwede tayong gumawa ng decision kung sa tingin natin mali yun, because grace still working sa buhay ng bawat isa sa atin. Let's pray. Lord, we thank you for the grace that saves and the grace that transforms. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to live godly lives. Not to earn your favor, not to earn your love, but because, Lord, we have received your love. Naging recipient na po kami ng inyong kaligtasan. Make us, O Lord, a people zealous for good works, for your glory, for your kingdom. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na mamuhay ayon sa inyong salita na napag-aralan namin ngayong umaga. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Good morning po sa ating lahat.